Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Father Rico Trinidad, ang chairman ng Commission on Basic Ecclesial Community ng Diocese of Malolos at professor at instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Immaculate Conception Major Seminary at Graduate School of Theology dito rin sa Diocese of Malolos. Tayo po ngayon ay nasa lecture number 2 kung saan ang ating pag-uusapan ay Pastoral Definitions of Basic Ecclesial Communities, Pastoral Principles and Application. Sa lecture na ito ay pakikinggan natin ang iba't ibang paliwanag tungkol sa BEC kung paano ito isinasabuhay at isinasagawa sa bawat parokya. Pangunahin nating bibigyan pansin sa lecture na ito ay ano ba ang sinabi ng Second Plenary Council of the Philippines tungkol sa pagtataguyod ng basic ecclesial communities dito sa mga simbahang Katoliko sa Pilipinas. Pakinggan po natin ito at pag-aralan upang mas lalo nating maisabuhay, maisagawa ang misyon at gawain ng basic ecclesial communities sa ating mga parokya. So tayo ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ng Basic Ecclesial Community. Ito ay lecture number 2. So Basic Ecclesial Community. Okay. So yung unang lecture natin, kung natatandaan natin, ay diniscuss natin at pinag-usapan natin ang ecclesiological foundation ng Basic Ecclesial Community. Hinimay natin yung salitang basic na kung saan ang ibig sabihin ng basic ay small, little ones, base and fundamental at saka origin. Sa ecclesial naman ay pinag-usapan natin ang root word ng ecclesial na ecclesia, ang people of God, universal means of salvation, new way of being a church, transition of term ng ecclesial. Sa salitang community, pinag-usapan natin ang ibig sabihin ng koinonia, komunyo, comunyo, community of disciples, at saka kingdom of God. So itong ecclesiological foundation ng basic ecclesial community ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pangunawa at pananaw tungkol sa basic ecclesial community. Inaasahan na pagkatapos nating maunawaan ito, masasabi natin ang basic ecclesial community ay hindi lang pala Bible sharing, hindi lang para sa mga mahihirap, kundi makikita natin at katulad ng ating binanggit, ang basic ecclesial community ay isang uri ng resorsomo or argumento na kung saan ay isang pamamaraan na sabi nga natin ay back to basic, na kung ano ang karanasan ng mga unang Kristiyano simula sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagsisikapan natin ibalik ito sa karanasan natin ngayon sa kasalukuyan kahit na tayo ay nasa ibang sitwasyon. Gayun din makikita natin sa pamagitan ng basic ecclesial community, ang simbahan ay talagang bumababa sa mga iba't ibang hanay nito na mga bahagi ng mga mananampalataya. So marami pa tayo makikita at matutuklasan kapag pinagnilayan natin mabuti ang ecclesiological foundation ng basic ecclesial community. So ngayon naman ang ating pag-uusapan ay ang pastoral definition ng basic ecclesial community. So ito ay pag-uusap natin na ano nga ba ang pagkakaunawa natin sa basic ecclesial community, sa paanong paraan ito inuunawa ng mga tao, paano ito nararanasan, at paano natin ito may papalaganap at maituturo. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Yung isang bagay na wala sa atin, hindi natin maibibigay sa iba kasi nga ay wala sa atin. So itong pag-aaral natin ngayong ito ng pastoral definition ng BEC ay isang uri ng mas lalong pag-unawa natin sa BEC para ito ay lalo nating maipaliwanag. Sapagkat makikita natin doon sa ecclesiological foundation ng BEC, medyo abstract pa yung usapan doon. So maraming theological concept, maraming mga technical terms,
So dito sa pastoral definition ng basic ecclesial community, ito ay mas lalo natin bibigyan ng konkretong larawan, konkretong kahulugan, kung paano ito nararanasan at kung paano ito ituturo sa atin at ituturo sa ibang tao at kung paano natin ito may papalaganap. Una, ating uunawain ang pastoral definition ng basic ecclesial community mula sa the Acts of the Apostles, na ito ay sa Acts 2 verse 44 hanggang 47. Alam natin na nagsulat ng Acts of the Apostle ay si St. Luke. Ito ay naisulat ng 70 hanggang 100 AD. Okay? Ito ay almost 70 years matapos na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ito'y karanasan ng mga unang Kristiyano. Pangalawa ay Evangelii Nuntiandi, Declaration number 58 o Article number 58. Ito naman ay mula kay Pope Paul VI noong 1972. Ito ay naisulat. Pangatlo ay Second Plenary Council of the Philippines, Declaration number 137 hanggang 138, CBCP 1991. At ang pang-apat, Making of a Local Church, page 107 hanggang 127, na isinulat ni Bishop Francisco Claver noong 2009. At ang panglima ay ang Second Synod of Malolos, Diocese of Malolos, 2013. So susuyurin natin ang mga iba't ibang mga dokumentong ito na nagpapaliwanag ng pastoral definition ng basic ecclesial community para makita natin kung ano nga ba at paano nga ba inuunawa ang BEC? Ano ang mga kinakailangang elementong ito ng BEC para masabi natin ang isang pagkilos o gawain sa simbahan, BEC yan. Sapagkat makikita natin, hindi komot nag-Bible study ay nag-BEC na. Ang Bible study o Bible sharing ay hindi lamang yun ang BEC. Halimbawa, tumulong sa mga mahihirap ay BEC na. O halimbawa, nagkaroon ng kooperatiba ay BEC na. So merong mga katangian ng BEC na masasabi natin ng isang gawaan ay BEC kung ito ang mga elementong ito ay matatagpuan natin doon sa sinasabi nating BEC. Okay. So ngayon ay tingnan natin ang una. Mula sa Acts of the Apostles, tingnan natin ano ang larawan doon ng BEC. Ano ang basic ecclesial community? Ano ngayon ang BEC sa panahon ito ng pandemic ng COVID-19? So, iugnay rin po natin yung BEC ngayon sa panahon natin ngayon ng pandemic na iba ang ating sitwasyon. Katulad ng ating mga gawain, laging mayroon ng online mass, online class, online BEC. So, titingnan natin yan kung ano ang kahulugan ng BEC, hindi lamang sa mga itinuro ng simbahan, pastoral definition, kundi ano ngayon ang BEC sa panahon ito ng pandemic ng COVID-19. Okay. Pero bago tayo pumunta roon, ay i-review muna natin yung iba't ibang mga tawag sa BEC. So, sa iba't ibang lugar, merong iba't ibang tawag sa BEC. Okay? So, halimbawa, sa Baliwag, nung ako ay nakadistino sa Baliwag noong year 2000, ang tawag sa BEC roon ay Munting Pamayanang Kristiyano, MPK. So, Munting Pamayanang Kristiyano. Sa Novaliches, nung ako ay nag-talk doon, ang tawag nila sa BEC ay Mumunting Kristiyanong Kapitbahayan. Mumunting Kristiyanong Kapitbahayan. So, lagi makikita nyo yung mumunti ay basic, pamayanang Kristiyano, so Christian community. Ito naman ay Mumunting Kristiyanong Kapitbahayan, basic, maliit na neighborhood na Christian neighborhood, MKK. Sa Maynila naman, ang mas maraming tawag nila sa BEC ay Munting Sambayanang Kristiyano o MPS. Munting Sambayanang Kristiyano. Okay. So makikita nyo, nananatili palagi yung salitang Kristiyano. No? So sa Mindanao naman at sa Bisaya, Gagmay Kristohanong Katilimbang. So gagmay, maliit, Kristohanong, Christian, Katilimbang ay pamayanang. Kaya tawagin nila ito ay GKK. Sa San Jose del Monte, ang tawag nila sa BEC ay Kristiyanong Kapitbahayan o tinatawag na Kriska. Okay?
Sa Bataan, natatandaan ko, ang tawag din nila ay Krisma naman, Kristiyanong mamamayan. So yun naman ang tawag nila. So doon naman sa Kalumpit, Bulacan, ang tawag nila sa BEC ay Bukluran o Buklod. Okay? Sa Diocese of Malolos, ito ay tinatawag nila mula doon sa 2013 na synod ay maliliit na simbahang sambayanan. So tinatawag itong maliliit na simbahang sambayanan o MSS. So itong maliit na simbahang sambayanan, mas malapit-lapit ito sa definition ng basic ecclesial community. Sapagkat sa mga nauna, laging namumukadkad yung salitang Kristiyano na basic Christian community. Pero sa Diocese of Malolos noong 2013, ito ay pinangalanan na sa Synod, ang Synod of Malolos na maliliit, basic, small, simbahang, ecclesial, sambayanan ay community. So tinawag itong MSS. So kung makikita natin, sa tawag pa lang sa BEC ay medyo napakarami ng tawag na po pwedeng pagmula ng kalituhan. So sa seminaryo, kung nung kami ay tinatawag namin ng BEC na agape meeting, kung saan yung magkakawing kami ay pagkatapos ng aming pre-day, pag uuwi kami ng Biyernes ng tanghali, babalik ng Biyernes ng gabi, pre-afternoon, pagdating ng gabi, ay may kanya-kanya na kaming dalang pagkain, linggo-linggo iyon, meron kaming Bible sharing. So pagkatapos noon ay may kainan, ang tawag namin doon ay agape. Okay. So yan ang iba't ibang tawag, katawagan sa BEC. Ngayon, katulad ng sinabi ko, iba't ibang pakahulugan ng basic ecclesial community, ito yung ating tinatawag na pastoral definition. So ang una ay, so nakita natin, Acts of the Apostles, Evangelii Nuntiandi, Second Plenary Council of the Philippines, Making of a Local Church, Second Synod of Malolos. Unahin natin, Acts of the Apostles. So sa Acts of the Apostles, alam natin galing ito sa Biblia. Ano ang sabi doon sa Gawa chapter 2 verse 44 to 47? Ito ang larawan ng mga unang Kristiyano. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At sama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian, ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan. Nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga maliligtas. So ito yung description ng buhay ng mga unang Kristiyano na ating ginagamit bilang larawan ng basic ecclesial community nung unang panahon ng mga Kristiyano. Kung hihimayin natin ito, lalo yung mga nakita nyo mga nakakulay pula, ito ay mga sangkap ng isang Christian community. Apostol, sumasampalataya, ari-arian, ipamamahagi, pangangailangan, templo, nagpipira-piraso ng tinapay, tahanan, masaya ang kalooban, at maliligtas. Okay. So tingnan natin ang bawat kahulugan ng mga salitang ito at ano ang pinakikita nito bilang larawan ng unang pamayanan ng Kristiyano. Una, ang salitang apostol ay para sa leader. Na malinaw, ang unang pamayanan ng Kristiyano ay mayroong mga leader o mga pinuno. At ang mga leader at mga pinunong ito ay nagsimula sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba nung si Kristo ay umakyat na sa langit, ang 12 alagad ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar kung saan sila ay nagpasimula ng mga pamayanan ng Kristiyano. So halimbawa ay isa rito sa mga
alagad na ito ay si San Lucas. Gayun din naman sa mga alagad na ito ay sumunod din si San Pablo na nagtayo ng iba't ibang mga pamayan ng Kristiyano na tatawagin nating domestic church at naging simbahan, lalo na sa mga lugar na mga hintil o mga pagano. So, ang unang pamayan ng Kristiyano ay merong leader. Pangalawa, ang mga sumasampalataya. So, meron tayong believing community. May nabuong pamayanan. So, itong mga nabuong pamayanang ito ay ang pamayanang naniniwala kay Kristo. Pangatlo, pinamahagi ayon sa pangangailangan. So makikita natin ay meron silang socio-economic concern. So na ang sabi roon, yung kanilang mga ari-arian ay ipinamahagi nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So ito ay socio-economic concern. So makita natin ang unang pamayanan ay hindi lang pala spiritual, kundi meron itong material concern, meron social concern. Pang-apat na larawan nito ay araw-araw nagtitipon sa templo. So, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon sila sa templo. Ito yung tinatawag nating larger community, no? So, maaring itong larger community ito ay isang larawan ng simbahan. Ito ay tinatawag nating typology ng simbahan bilang isang malaking pamayanan na nagtitipon sa templo. At alam naman natin, dahil yun ay panahon pa ng mga Hudyo, ang templo ay hawak pa ng mga Hudyo at hanggang ngayon may hawak ng mga Hudyo, kapag sila ay nagtitipon sa templo, ang pangunahing ginagawa nila ay pagninilay ng salita ng Diyos. Okay. At nabanggit doon, nagpipira-piraso ng tinapay. Okay? So alam natin, pagka binanggit yung pagpira-piraso ng tinapay, ito ay nangangahulugan ng pagdiriwang ng banal na misa o ng Eucharistia. Sa tahanan. Okay. So binanggit dito yung tahanan, ito yung tinatawag nating domestic church. Na merong nagtitipon sa templo, malaking pamayanan, pero meron din naman nagtitipon sa tahanan. Ito yung tinatawag nating domestic church. Okay? So small community, household community. Okay? Tapos, ang sabi 7, nagsasalo-salong masaya ang kalooban. So ito yung binabalikan natin, yung sense of belongingness. Joy of being together. Yan yung magandang epekto ng unang mga Kristiyano dahil hindi pa napakalaki ng pamayanan at halos sila'y magkakadikit at mga magkakapitbahay at mga magkakamag-anak pang at magkakakilala, yung kanilang pagtitipon, talagang ramdam nila yung sense of belongingness. Na sila talaga'y magkakakilala, nagkakaisa, nagdadamayan. Na sa paglaki ng simbahan, dito natin makikita, ito yung nawala. Dahil nga lumaki tayo ng lumaki, na nga ay pagka tayo nagsikita-kita sa simbahan, magsisimba lang, pagkatapos nun, kanya-kanya na tayo ng buhay. So yan yung ginagawa na makita natin binabalikan ng BEC, yung sense of belongingness. Nagpupuri sila sa Diyos. So again, naroroon yung kanilang gawain ng worship, ng liturgy, yung pagpupuri at pagsamba nila sila Diyos. At yung pangsyam, dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So meron silang misyon. Anong misyon nila? Pagtataguyod ng paghahari ng Diyos. At ano yung pagtatagoy ng paghahari ng Diyos? Yung kaligtasan. At kung titignan natin yung kaligtasan diyan, hindi pa yan yung konsepto ng kaligtasan na ang maliligtas ay mapupunta sa langit. Ang hindi maliligtas mapupunta sa Hades, sa impyerno. Ang sinasabing kaligtasan dito ay ang pananalig kay Kristo at ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay naghahatid sa pakikipagkaisa sa Diyos Ama. Sapagkat sa bandang uli, ang kaligtasan ay ang makasama ang Diyos, ang makita ang Diyos ng mukha sa kanyang kaharian sa kabilang buhay na nagsisimula na dito sa lupa. So yan ang larawan ng unang pamayanan ng Kristiyano na larawan din ng basic ecclesial community na nais nating gayahin at balikan. Okay. So kapag hinimay natin yan, so makita natin ito ay merong leader, believing community, may socio-economic concern, merong tinatawag na larger community, may pagninilay ng salita ng Diyos, mayroong pagdiriwang ng Eucharistia,
merong small community sa tahanan, merong sense of belongingness, worship, liturgy, at meron itong mission para sa kaligtasan. So yan ang unang larawan ng basic ecclesial community sa buhay ng mga unang Kristiyano. So kapag hinimay natin ito, so ito yung makikita nating larawan. So si Kristo ay nagsimula kasama ang 12 alagad. Ito ang itinuturing na unang pamayanang Kristiyano. Bagamat doon sa gawa ng mga apostol, inilarawan doon paano namumuhay ang mga unang Kristiyano na nananalig kay Kristo, ay ito pa rin ay babalik at babalik tayo sa larawan ni Kristo at ng kanyang 12 alagad bilang larawan ng unang pamayanang Kristiyano. Okay? So nagsimula sa maliit. Ngayon, merong essential elements of early Christian community. So ano ba yung essential element ng early Christian community? So ito ay 5 W. So makikita natin, so kapag hinimay natin yon at synthesize natin, merong 5 W tayong makikita sa buhay ng mga unang Kristiyano at ito rin ang nararanasan sa pagtataguyod at pagtatatag ng basic ecclesial community. Una ay, ang unang W ay word. Ang salita ng Diyos ang siyang gabay sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So makikita natin sa unang pamayanang Kristiyano ay naroroon yung salita ng Diyos. So tayo ay tinatawag na people of the book. Tayo, mga Kristiyano, tinatawag na people of the book. Ang binabanggit na book doon ay yung salita ng Diyos. So ito ay mahalagang bahagi ng buhay ng unang pamayanang Kristiyano at mahalagang bahagi rin ng buhay ng simbahan at ng pagtataguyod ng basic ecclesial community. Kaya nga merong Bible sharing, may pagninilay ng salita ng Diyos. Ang pangalawang W ay worship. Ang kanilang pagtitipon sa templo at tahanan para sa pagninilay ng salita ng Diyos at paghahati-hati ng tinapay ay nagpapakita ng kanilang gawaing pagsamba. So makita natin sa unang pamayanang Kristiyano, merong 2 locus o 2 lugar na sila ay nagsasagawa ng kanilang worship. Nagtitipon sila sa templo, nagtitipon sila sa tahanan. Sa templo, kapag sila ay nagtipon, naroroon pangunahin yung pagninilay ng salita ng Diyos. Pagka sila sa bahay nagtipon, naroroon ang pagdiriwang ng banal na misa na tinatawag na pagpipira-piraso ng tinapay. So yan ay worship o pagsamba sa Diyos. Ang pangatlo ay witness. Ang pangatlong W ay witness. Ang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay naisasagawa sa kanilang pagiging saksi, sa kanilang pamumuhay at paggawa. Alam naman natin yung unang Kristiyano, kaya nakapagpapalaganap ng pananampalataya ay dahil sa kanilang witnessing. At maunawaan natin yung witnessing, yan din ang kahulugan ng salitang martiryum o yung pagiging martir o tagapagpapatotoo ng pananampalataya. Na dahil ikaw ay nagpapatotoo, nagiging witness ka ni Kristo, yung pagpapatotoo mo ng mga buhay ng unang Kristiyano ay nagiging dahilan din ng kanilang pag-aalay ng buhay alang-alang sa pananampalataya. So merong witnessing. At yan din naman ang pinakikita sa buhay ng basic ecclesial community, yung tinatawag nating witnessing, na kung saan ito ay bahagi ng kanilang pagsishare ng salita ng Diyos, ng kanilang karanasan, at gayon din naman yung kanilang pamumuhay at pagpapakita ng magandang halimbawa. So witnessing. Ang pang-apat na letter D, ang pang-apat na letter W ng buhay ng unang Kristiyano ay warm. So mayroong maganda at maalam na pagsasamahan at ugnayan bilang isang pamayanan. Mayroong sense of belongingness, relationship as brothers and sisters in Christ. Nang sabi nga, ang unang pamayanang Kristiyano ay nagtitipon-tipon silang masaya ang kanilang kalooban. At yan din naman ang mararanasan sa basic ecclesial community.
na kapag ka sila nagkakatipon-tipon, merong kagalakan dun sa kanilang kalooban, nakatatagpo sila ng lakas, nakatatagpo sila ng pag-asa. Pero hindi naman natin mayaalis na there is no perfect community. Kung paanong nobody is perfect, there is no perfect community. Na sa kabila rin naman ito ay meron din naman mga dinaranas na problema, hindi pagkakaintindihan, kahit sa mga basic ecclesial community, pero mananatili pa rin yung warm, yung kanilang sense of belongingness, yung kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Okay? Sunod ay work. Gawain ang pagmamalasakit at paglilingkod sa kapwa bilang bunga ng pananampalataya, corporal acts of mercy, spiritual acts of mercy, pakikisangkot sa usaping panlipunan. At ganyan din ang buhay ng mga basic ecclesial community. Kaya nga sila ay mayroong tugong pagkilos, yung kanilang pagninilay ng salita ng Diyos, yung pag-aaral nila ng salita ng Diyos, yung kanilang mismong pagtitipon-tipon, ito ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon na makisangkot sa mga gawain ng simbahan. Again, kung ating titignan muli ang mga description na ito sa Acts of the Apostles, itong binanggit natin na 5 W ng buhay ng mga unang Kristiyano, yung tinatawag natin na kanilang Word of God, worship, witnessing, warm, at yung work, ito ay nagsasalarawan uli ng 3 bagay. Yung tinatawag nating komunyo, pagkakaisa. Pangalawa ay participative, pakikisangkot. At pangatlo ay misyo, yung paghahayo para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay. So, yan ay sa description ng larawan, pastoral definition ng BEC na hinango natin, inunawa natin, tinignan natin sa buhay ng mga unang Kristiyano. So ngayon, tayo naman ay dadako. So mula sa almost 1,800 years ang distansya, magpa-fast forward tayo ngayon. So, nga naman, Evangelii Nuntiandi, 1970. So, Declaration number 58. So, tingnan natin to 1970, 5 taon pa lang, katatapos pa lang ng Second Vatican Council. So makikita natin itong Evangelii Nuntiandi ni Pope Paul VI na sinulat noong 1970 ay larawan ito ng naging reaksyon ng simbahan, tugon ng simbahan sa panawagan ng Second Vatican Council na kung saan meron ng panibagong pangunawa sa simbahan, sa Lumen Gentium na ang simbahan ay people of God, ang simbahan ay komunyo, ang simbahan ay body of Christ. At kaugnay nito ay ang Gaudium et Spes na kung saan ang simbahan ay nagbubukas ng kanyang sarili sa mundo. Na ang simbahan ay hindi lamang para sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi kaligtasan din ng katawan ng tao ng kanyang pangangailangan at pamumuhay dito sa lupa. Nang simbahan ay nagbukas ng kanyang sarili na ito ay hindi lamang pang-espiritual na misyon, kundi meron siyang temporal na pananagutan sa usaping panlipunan, usapin ng ecology, usapin ng social justice, usapin ng trabaho, usapin ng paggalang sa buhay, usapin ng kapayapaan, na ang simbahan ay nakikisangkot na ngayon sa mundo. Ngayon, ano ang naging tugon ng simbahan sa ganitong panawagan? So 5 taon matapos ang Second Vatican Council, sa pamagitan ni Pope Paul VI ay lumabas ang dokumentong itong Evangelii Nuntiandi. So sa Evangelii Nuntiandi ay binibigyan na ng larawan, description, pastoral definition ang basic ecclesial community. Anong sabi rito? Sabi nila, ito ay bahagi ng Declaration number 58 ng Evangelium Nuntiandi. Ang sabi, 1, ano ang basic ecclesial community? An extension of the parish village with contact with pastors, listening and meditating the Word of God, for celebrating the sacraments, linked by age, culture, civil state, or social condition.
concrete pastoral description ito ng BEC na ipinahayag noong 1970 sa Evangelium Nuntiandi. Na ano raw ang BEC? Extension of the parish village. Na ibig sabihin, ang larawan halimbawa ng parokya, mayroong isang main church, ang isang parokya ay mayroong siyang pangunahing simbahan. Sa Vatican, bago ang Vatican II, lahat ng misa karaniwan ay ginagawa sa simbahan. Okay. Pero alam natin, sa isang parokya na mayroong isang malaking simbahan, meron siyang mga chapel sa iba't ibang mga community. Kung titignan natin muli ang larawan, halimbawa, mayroong parokya ng Holy Angels, pero ang Holy Angels na parokya, meron siyang mga chapel. Meron siyang mga chapel mula sa iba't ibang mga barangay o mga community. Meron siyang chapel sa Bintog, Culyanin, San Jose at Bulihan. Sa Bulihan, ito ay nahati pa sa 4 na chapel. Merong Bulihang Bukid, Bulihang Dulo, Bulihang Sentro at Bulihang Mataas Sampaloc. So ito ngayon yung larawan. So yung BEC ay nagsimula noong 1970 na kung saan hindi na lamang nakasentro ang buhay ng simbahan sa main church, kundi ito'y lumabas na sa iba't ibang mga community. At sa paglabas nito sa ibang mga community, may mga community na natagpo ang meron ng kapilya, nilagyan na ng misa. May mga community na tagpo ang maraming tao, may pamayanan, pero wala pang kapilya, nilagyan na rin ng misa, kahit ginaganap sa isang bahay, sa isang lugar, at pagdating ng panahon dahil may pamayanan, nagtulong-tulong sila, nakapagpagawa na rin sila ng kapilya. So yun yung unang larawan ng BEC, parish village, okay? With contact with pastors. Ibig sabihin na ito ay pinamumunuan pa rin ng kura paroko. Okay? Listening and meditating the Word of God. Na doon sa mga community iyon, may pagninilay at pagbabahagi na ng salita ng Diyos. At doon din sa community iyon ay ginaganap ang pagdiriwang ng mga sakramento, pangunahin ang pagdiriwang ng banal na misa. Sa community ring iyon ay magkakaiba ang edad ng mga tao, iba't iba ang kultura, iba't iba ang civil status. Ibig sabihin may binata, may dalaga, may asawa, merong anak, merong nanay, merong mga tatay, at iba't iba rin ang kanilang social condition. May mayaman, may mahirap, may nakapag-aral, may hindi nakapag-aral, may magsasaka, may mga doktor. So makikita natin, imagine natin, noong 1970, ipinapaliwanag na sa atin ang larawan ng BEC ay nagsisimula sa mga gawain sa iba't ibang pamayanan na hindi naman particularly nasa loob lamang ng simbahan sa parokya, kundi yung mga extension ng parish village. Okay. So yan ang unang concrete pastoral description ng BEC. Pangalawa, ang sabi rin doon, they seek to nourish in the Word of God, do not allow themselves to be enshrined by political polarization or fashionable ideologies. So tinapakita rito, di ba nabanggit ko sa inyo, 1970s, maraming usapin ng mga social justice, maraming mga nagaganap na mga revolusyon dahil sa usapin ng komunismo. So sinasabi rito ng Ebanghelyo Nuntiandi na bagamat ang mga small communities na ito na nasa labas na hindi nakasentro sa parokya ay nagninilay ng salita ng Diyos, hindi nila pinababayaan ng kanilang sarili ay mapasok ng political polarization or fashionable ideologies. Sapagkat katulad ng ating sinabi, na sa pagtitipon na ito ng mga maliliit na pamayanan, ay po pwede kasing hindi lang salita ng Diyos ang makapasok eh. Po pwedeng makapasok din yung mga iba't ibang mga politikal na interes, mga politikal na ideolohiya, katulad ng komunismo, na kamukhang-kamukha ng Kristyanismo, na po pwedeng yun ang pumasok. Kaya diyan nga ng mga panahon iyan, kahit sa Brazil, sa Latin America, sa Pilipinas, ang basic ecclesial community ay tinitignan bilang mga subversibo.
sapagkat nakababa sa mga tao, lalo sa mga dukha at mga mahihirap, inaaral ang katarungang panlipunan, inaaral ang karapatan ng tao, at pagkatapos ay pinapasukan ng mga usaping pampolitika. Pero hindi rin naman natin maiaalis sapagkat talagang mga nung panahong iyon, lalo na kung Pilipinas ang pag-uusapan, 1970. Sa Pilipinas noon, 1972, dineklara na ang martial law na kung saan ay pinagbabawalan ang mga tao sa kanilang pagpapahayag laban sa gobyerno. Siyempre ang mga taong simbahan ay magsasalita. Naroroon ang mga pag-aabuso sa mga mahirap, sa mga magsasaka, sa mga dukha. Saan tatakbo ang mga tao? Sa simbahan sila tatakbo. Anong gagawin ng pare, ng madre? Ipagtatanggol ang mga taong ito. Sa pagtatanggol nila sa mga taong ito, siyempre mapag-iinitan sila. Halimbawa, kapag ka-sinners nyo sa YouTube, napapalood yung story ni Father Balweg. So si Father Balweg ay isang pari. Siya ay nagtanggol sa mga katutubo doon sa Cagayan, sa Ifugao. Dahil sa kanyang pagtatanggol laban sa pagtatayo ng mga dam, siya ay napag-initan hanggang sa siya ay gustong patayin. Ano ginawa ni Father Balweg? Siya ay namundok na lamang. Sapagkat kung hindi siya mamumundok, siya ay papatayin. At sa kanyang pamumundok, natuto siyang makipaglaban at gumamit ng karahasan para ipagtanggol ang kanyang sarili. So, iyan ang iniiwasan natin sa basic ecclesial community. So, yung political polarization. Okay? Sunod, their aim to bring together for the sacraments and bond of agape. So, yung makikita natin na yung mga pamayanang ito na hindi nang nakaugnay ng parokya pero hindi nakasentro sa parokya, na nagkakatipon-tipon, na nagninilay ng salita ng Diyos, ang kanilang layunin ay ang sakramento at ang bond of agape. Halimbawa, sa Brazil, katulad din ng ating sitwasyon, sa Brazil noong mga 1970s, ay nabasa ko rin doon ang buhay, paano nagsimula ang basic ecclesial community. Sa Brazil, maraming Kristiyano-Katoliko at kakaunti lamang ang mga pari nung panahong iyon. Maraming mga Kristiyano-Katoliko, iisa lamang ang simbahan sa isang lugar at napakarami pang mga pamayanan na walang simbahan. So hindi sila mapagdiwangan ng banal na misa. Konti rin ang bilang ng pare, napakalayo. Kaya ang ginawa noong panahon sa Brazil na yon, ang mga tao bagamat malayo sa parokya, ay nagkaroon sila ng pagbubuo ng mga maliliit na pamayanan at pagkatapos ay sinigurado nilang malakas ang signal ng radyo na kahit nasa mga bundok-bundok o na mga nasa malalayong lugar ay makakarating ang signal ng radyo. Ang ginawa, ang obispo sa isang lugar na iyon ay siya ay nagdiwang ng banal na misa sa pamagitan ng radyo kung saan sa iba't ibang mga maliliit na pamayanan, may mga nasa bundok, may mga nasa mga gilid-gilid, nasa mga Amazon River, nagtipon-tipon sila roon at nakinig sila ng radyo. Ngayon, bukod sa pakikinig nila ng radyo, sa mga parokya na kasasakop doon, meron na silang mga taong mga tinatawag na nilang lay minister na nagpunta na roon, may daladalang ostya. At yung ostyang iyon ay consecrated na galing sa parokya. So ang kanilang ginawa ay pagkatapos magsalita ng obispo sa radyo, nagdiwang ng banal na misa, pagdating ng komunyon, yung mga lay minister na ito na may daladalang consecrated host, sinabayan nila yung pagsusubo ng komunyon doon sa mga tao. Kaya yung mga tao nakapakinig ng misa sa pamagitan ng radyo at nakatanggap pa sila ng komunyon sapagkat may mga lay minister na nagdala ng consecrated host. So yan, di ba, ang larawan din ng Bible service? Na kung saan ang ginagamit naman ay ang mga sabihin natin, mga lay minister at mga seminarista. Pero maganda rito yung paggamit nila ng radyo. Di parang online mass din. Dangan nga lamang sa online mass, ang ating ginagawa lang ay act of spiritual communion. So masasabi natin, itong BEC ito, noong 1970, sa Ebanghelyo ni Shandy, ang pangunahing layunin ng pagbubuo ng maliliit na pamayanan upang abutin ang mga nasa gilid-gilid na mga mananampalataya
para sa pagdiriwang ng sakramento at bond of agape. Sapagkat kung merong isang maganda at pinakamahalagang gampanin ng Kristiyano Katoliko ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Doon yun nagsimula. Okay? So sunod. Number 4. People happen to be united. Ayan. So pumasok na. People happen to be united, struggle for justice, brotherly aid to the poor, human advancement. So ito na, pumapasok na yung integral human development na tinuro ng Gaudium Spes. Na bagamat sinasabi natin ang basic ecclesial community, ang primary concern ay spiritual nourishment ng mga tao, ng Word of God at ng sacrament, pangunahin ng banal na misa, pumapasok na yung struggle for justice, pagtatanggol sa karapatang panlipunan, brotherly aid to the poor, pagtulong sa mga nangangailangan, at human advancement. Ibig sabihin ng human advancement ay pagtuturo ng kooperatiba, pagkakaroon ng livelihood, pagkakaroon ng edukasyon, ng scholarship para sa mga kabataan, lalo na sa hanay ng mga dukha. Okay. Sunod. They maintain sincere communion with the pastors. Okay, parish priest. So bagamat sabi nga natin, ang BEC karaniwan ay pinamamahalaan ng mga laikong lingkod, meron siyang delegation o lay empowerment, ito ay united pa rin sa kura paroko. They maintain sincere communion with the pastor. So hindi siya lumalayo sa parokya, hindi lang siya lumalayo sa kura paroko. Kasi may mga tendency na minsan ay meron ako nakausap na mga pari mula sa Mindanao, na kung saan sa Mindanao ay meron din silang mga BEC. Sabi nga sa Mindanao una nagsimula ang BEC. Bakit ba sa Mindanao nagsimula ang mga BEC? Sapagkat sa Mindanao, lalo tigit din sa Bisaya, maraming mga Katoliko, iisa lang ang simbahan, at kung may maraming pamayanan ng Kristiyano, hindi lahat ng kapilya, hindi lahat ng pamayanan ay napagdiriwangan ng banal na misa. So para maabot ang mga mananampalatayang ito kahit walang chapel o may chapel man at napakalayo sa mga parokya at kulang ang bilang ng pari, ang ginawa ay nagkaroon ng lay minister na nagdadala ng komunyon, na itong lay minister na ito na nagdadala ng komunyon ay siya rin ang parang naggagawad ng Bible service sa mga tao. So doon unang nabubuo yung BEC, yung pagdiriwang ng Bible service nila, yung merong Bible service with communion. Okay. So sabi ng mga pare, may tendency kasi na dahil sila ang nakikita ng mga tao at hindi nakapupunta yung pare at napakadalang magpunta ng pare at hindi makapunta yung pare, kuminsan yung mga lay minister na yan ay sila na ang nagmumukhang pare. Sila ay nagpapari-parian na. Para bang imbis na lay empowerment, naging lay overpowerment. Parang sila na ang pari. Kaya ang nangyayari, nawawala na yung communion with the pastor sa parish priest. Okay? Parang inangkin na nung lay minister yung community na siya na ang leader doon, na hindi niya alam na dapat niyang maunawaan na kaya lang siya naroon dahil siya dinelegate ng pare. Okay. So yan, they maintain sincere communion with pastor. Sunod, they constantly grow in development in missionary, okay, in conscious, missionary consciousness, fervor, commitment, zeal to universal in all things and never sectarian. Okay. So, dahil sa ganitong proseso, itong mga pamayanang ito na bahagi ng isang parokya, bagamat hindi nakasentro sa parokya, na neroong silang pagninilay ng salita ng Diyos, may pagdiriwang ng banal na misa o ng tinatawag nating Bible service with communion, itong mga maliliit na pamayanang ito na meron din naman silang concern sa social issues ng mga nasa paligid nila, ito ay naging dahilan para sila ay umunlad sa kanilang missionary consciousness, kaalaman sa misyon ng simbahan, fervor, kasiglahan para sa pagganap sa misyon ng simbahan, commitment, katapatan para sa paggawa ng misyon ng simbahan, at zeal, yung kanilang katyagaan. So ibig sabihin, itong mga taong ito na dating malayo sa parokya, dahil malayo ang kanilang distansya, dahil sa gawain ng basic ecclesial community, sila ay na-renewed,
sila ay na-involve, nagkaroon muli ng komunyo, nagkaroon uli ng participation, nagkaroon uli ng tinatawag nating missionary. Kaya na dyan, missionary, komunyo, participative. Okay. So they remain firmly attached to the local church. Decentralized but not divisive. Movement from below but not factional. Okay. So makikita natin, muli babalik, laging pinakikita yung larawan na mayroong parokya, ang pinakasentro ay simbahan ng parokya, may mga pamayanang maliliit sa iba't ibang lugar na bahagi pa rin ng isang malaking parokya attached to the local church. Ang isinasabi nito ay decentralized. Decentralized ang gawain sa parokya. Pagka may BEC, ang gawain sa parokya, hindi lang doon sa parokya, sa simbahan, at yung mga leader lang doon, kung sino lang yung malapit sa pare, o kung sino lang yung nandun sa parokya o sa poblasyon, kung sino lang yung mayaman, kung sino lang yung may katungkulan doon. Dito, decentralized. Yung mga pamayanan na paligid ng parokya, bahagi ng parokya, ginagawa rin yung misyon ng simbahan doon. Pero hindi divisive, hindi nagkakanya-kanya. So, movement from below, bumababa, pero hindi naman siya factional, hindi nagkakabahabahagi. So, yan din naman sasabi kong larawan sa aking karanasan ng pagtataguyod ng BEC. So, mula sa Holy Angels, gayon din naman sa Tungpong Mangga, ay maraming mga BEC, pero ang mga BEC ay connected at united sa gawain ng simbahan, gayon din naman sa kanilang pura paroko at sa paring namamahala sa kanila. Okay? So, yan ang makikita nating definition ng Ebanghelyo Nusyanti. So nakita niyo na yung pastoral definition ng Ebanghelyo Nusyanti. So babasahin ko lang para yung kabuuan niya. Ano ang BEC ayon sa Ebanghelyo Nusyanti? An extension of the parish village with contact with pastors, listening and meditating the Word of God, for celebrating the sacraments, linked by age, culture, civil state, or social condition. They seek to nourish in the Word of God and do not allow themselves to be ensnared by political polarization or fashionable ideologies. Their aim to bring together for the sacraments and bond of agape. People happen to be united in the struggle for justice, brotherly aid to the poor, human advancement. They maintain sincere communion with pastors. They constantly grow in missionary consciousness, fervor, commitment, and zeal to universal in all things and never sectarian. They remain firmly attached to the local church. So yan ang definition ng basic ecclesial community mula sa Ebanghelyo Nusyanti ni Pope Paul VI noong 1970. Okay, so dalawang larawan na ng pastoral definition ng BEC ang ating nakita. So nakita natin ano yung nandoon sa Acts of the Apostles, early Christian community, at ano ang ipinakita ng Ebanghelyo Nusyanti 1970 after na Second Vatican Council. Okay, so dadako naman tayo sa definition ng Second Clerical Council of the Philippines noong 1991, ano ang basic ecclesial community doon? So tingnan natin yung Ebanghelyo Nusyanti 1970. After 21 years, paano ito in-apply ng simbahan sa Pilipinas ang sinasabi nating basic ecclesial community? At paano ito naranasan at naganap sa ating simbahan? Kasi before 1991, may mga BEC na sa Pilipinas. Sapagkat ang BEC sa Pilipinas nagsimula noong 1972 sa Mindanao. Okay. Ano ang sabi ng Second Clerical Council of the Philippines? Sabi nila, ayon sa Second Plenary Council of the Philippines, 1991, ano ang BEC? Ang maliliit na pamayanang Kristiyano na karaniwang binubuo ng mga mag-anak na nagtitipon para sa pagninilay ng salita ng Diyos,
nagdiriwang ng Eukaristiya. Ang pamayalang ito ay kaisa ng kanilang pura paroko, subalit palagi ang pinamamahalaan ng laikong lingkod. Ang mga kasapi nito ay mayroong malalim na pagsasamahan, nagbabahaginan sila hindi lamang ng salita ng Diyos at ng Eukaristiya, bagkos mayroong pagmamalasakit sa kanilang pangangailangang material at espiritual. Sila ay mayroong matatag na pagsasamahan at pananagutan para sa isa't isa. Okay? So, unawain natin ito. So, tingnan natin, imagine natin mula sa Acts of the Apostles. Imagine natin, unawain natin yung sinabi sa Evangelio ni Shandy. At ngayon ay tingnan natin anong sinabi ngayon sa Second Plenary Council of the Philippines. Tingnan natin ano ang maliit na pamayalang Kristiyano. Ito'y binubuo ng mag-anak ng nakakulay red, pagninilay ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng Eukaristiya, ng kanilang pura paroko, ng mga laikong lingkod, malalim na pagsasamahan, nagbabahaginan, bagkos mayroong pagmamalasakit sa kanilang pangangailangang material espiritual, pananagutan para sa isa't isa. Ano ang mahahango natin dito? So tingnan natin ngayon. Okay? So ayon sa Second Plenary Council of the Philippines, ang maliit na pamayalang Kristiyano, so ang basic ecclesial community, ang tawag pa rin nila diyan ay basic Christian community, dahil munting maliit na pamayalang Kristiyano. Number 1, ang sabi ay karaniwang binubuo ng mga mag-anak. Again, merong believing community, small kasi mag-anak, grassroots. So yan yung makikita natin. Sa BCP2, ang larawan ng basic ecclesial community, binubuo ng pamilya bilang isang pamayanan na nananampalataya, maliit na pamayanan at nanggagaling sa grassroots o sa ibabang hanay ng mga mananampalataya. So yan ang karaniwan nating makikita ang larawan ng BEC. So laging nandoon yung konsepto ng maliit, basic. Okay? Pangalawa, nakita natin dito ay nagtitipon para sa pagninilay ng salita ng Diyos. So muli, binigyang pansin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Sapagkat yung BEC, kung mapapansin ninyo, ito ay laging nakaugat sa pagninilay ng salita ng Diyos. Sapagkat nagsimula ang BEC dahil hindi nga nakapagdiriwang ng banal na misa sa mga malalayong lugar dahil kulang ang pari at hindi mapuntahan ng pari, ang naging pamalit sa sermon at humilya ng pari, ang mga tao, sila ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagamat merong laikong lingkod na nagpapaliwanag, minomotivate ang mga tao na magnilay ng salita ng Diyos. So nakita ninyo? So pero bahagi rin ito ng pagninilay ng salita ng Diyos ay ang patuloy na pagpapalalim ng kanilang pananampalataya, pagsasabuhay ng mabuting balita at ng aral ng simbahan. So yon. So laging naroon yung pagninilay ng salita ng Diyos. Ngayon din naman, pagdiriwang ng Eukaristiya. So binanggit din diyan ay ang pagdiriwang ng Eukaristiya. Napakahalaga kasi kung titingnan ninyo, ang BEC talaga ay pangunahin talagang nagsimula sa usapin ng Second Vatican Council na paano natin aabutin ang mga tao sa iba't ibang mga sulok at bahagi ng ating parokya. At ang pag-abot na ito ay hindi lamang pag-abot na bibigyan namin kayo ng tulong, bibigyan namin kayo ng pera, bibigyan namin kayo ng pagkain. Ang pangunahing pag-abot na ito ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Sapagkat kung mayroong pinakamataas na gawaing pagsimba, ang ating simbahan, at ito'y tinuro sa atin, ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Sapagkat sa banal na misa, kung matatandaan ninyo, nabubuo ang simbahan,
Sa banal na misa, tinatanggap si Kristo sa banal na komunyon. Ang problema, nade-deprive yung ibang mga tao dahil po sa kulang ang bilang ng pare at napakalayo ang mga lugar ng mga tao na hindi sila marating ng mga pari. Paano gagawin natin sa pagdiriwang ng banal na misa? So nangyari diyan, pumasok ngayon yung tinatawag nating Bible service with communion. Sa Maynila, meron namang mga pari na po pwede halimbawa sa Bulacan. Dahil din sa hangarin ng pagdiriwang ng banal na misa, ang iba't ibang mga pamayanan, nagsimula muna sila sa street mass. Halimbawa, merong isang parokya sa Maynila na dati siya ay isang kapilya lamang. Maliit lamang yung lugar niya, isang kapilya lamang siya, nasakop siya ng isang parokya. Pero sa isang kapilyang iyon, ang dami-daming mga tao. Kaya bukod doon nagmimisa sa isang kapilya, nagkaroon ng misa sa street mass, nagkaroon ng misa sa covered court, nagkaroon ng misa sa isang bakuran ng mga tao roon sa isang compound. So, yung mga pare na nagpupunta roon, na pagdiwangan sila ng banal na misa kasi hindi naman sila napakalayo, nasa Maynila, napupuntahan. Ngayon, yung mga pamayanang iyan, nagsimula na rin sila na magbuklod, nakapagtayo na rin sila ng mga kapi-kapila nila. Yung dating nagdiriwang sa street mass, na dating maliit na lugar, nagkaroon na ng kapilya, yung dating kapilya, naging parokya, naging quasi-parish, hanggang sa dumami-dami na ang mga community ng pangunahing dahilan ng kanilang pagkakabuo, pagdiriwang ng banal na misa. At nang hindi makapagdiwang ng banal na misa dahil kulang ang pare, na isagawa sa pamagitan ng Bible service with communion ng mga lay minister na lumaon, na pagdiwangan din ng banal na misa, nagkaroon din ng kapilya, pagkatapos ay dumami ang tao, naging parokya na rin. So ganyan ang larawan sa Maynila. Okay? So makikita natin lagi, ang basic ecclesial community ay nagsisimula lagi dun sa worship. Okay? Kaya dati sasabihin ako, dati kami dito, nagsimula ang aming parokya dahil lang kami ay may kawad. Dahil kami ay merong BEC. Dahil kami may munting pamayan ng Kristiyano. Okay? Pang-apat na katangian, at lagi natin makikita, ang BEC ayon sa Second Plenary Council of the Philippines ay kaisa ng kanilang pura paroko, subalit palagi ang pinamamahalaan ng mga laikong lingkod o lay leaders. So lagi yan. Kasi hindi naman kakayanin ng mga pare. Kulang ang bilang ng mga pare. Kaya papasok yung lay leaders. So yan ay bahagi rin ng Second Vatican Council na ang mga laiko ay involved na rin sa misyon ng simbahan. Remember yung people of God? Na ang people of God ang gumagawa ng misyon ng simbahan, hindi lang yung nasa holy orders. Hindi lang yung nasa ministerial priesthood. Kundi meron tayong common priesthood, bunga ng ating binyag, na tayo'y kaisa ng misyon ng simbahan. Kaya meron tayong mga lay leaders, nagkaroon ng lay minister, lector commentator, nagkaroon ng katikista, nagkaroon ng sakrista, na dati lahat yan ay ginagawa lamang na nakapaloob sa holy orders. Okay? So yun din ay larawan ng BEC. Kaya isang makikita natin sa BEC, kapag ay sinagawa ay ang pagdami rin ng mga laikong lingkod ng simbahan. Next. Panglima, mga kasapi nito ay mayroong malalim na pagsasamahan o sense of belongingness. So lagi natin makita, kaya mayroong sense of belongingness kasi nga pinaliit mo na lang eh. Tapos nasa isang pamayanan, magkakapit-bahay. Tapos nga meron silang regular na pagtitipon ng banal na misa. At meron nga silang tinatawag na Bible sharing. So lalong lumalaki, nakikita yung sense of belongingness at meron pa silang pagdadamayan. Okay? Sunod, mayroong malasakit sa kanilang pangangailangan material at spiritual. So socio-economic concern. So makikita natin din yan, na yan ay makikita natin sa larawan ng Acts of the Apostles, makikita natin sa Evangelium Nuntiandi, at ngayon ay pinakikita rin naman sa ating Second Plenary Council of the Philippines. Na ito ay gawain ng pangunahin sa pagtatanggol ng karapatang pangtao, ng livelihood, ng pagtatanggol sa kalikasan, sa isang marangal na buhay, paggalang sa buhay ng tao, yung kanilang socio-economic concern, at usapin din naman sa politika.
Sila ay merong matatag na pagsasamahan at pananagutan para sa isa't isa. So muli makikita natin yung pananagutan sa isa't isa, nandoon yung kanilang unity, nandoon ang love, at again makikita natin yung konsepto ng komunyon, na kung paano ang mga taong ito magkakaiba ng estado sa buhay, magkakaiba ng kultura, magkakaiba ng mga kakayanan at talento, magkakaibang pamilya, pero sila'y nabubuklod dahil sa pagkakaisa at pag-ibig na tinatawag nating komunyon. Okay? So, yan. Okay? So, tatlo na yung nakikita natin na larawan. Ngayon, papasok pa tayo sa pang-apat na larawan ng pastoral definition ng BEC. So, sa pamagitan nito, kung napakinggan natin at natatandaan natin, yung ating unang lecture, yung Ecclesiological Foundation of BEC, sa pamagitan nito, kung naunawaan natin, nagkakaroon na siya ng konkretong implikasyon, ng konkretong manifestation ng pagiging simbahan. No? Para ba yung Ecclesiological Foundation, ito yung kanyang theory. Ha? Pagdating dito sa pastoral definition, ito na yung parang paano na isasagawa ito in practice. Ha? Paano ito naranasan? Paano ito pinapalagana? Paano ito itinuturo? Okay? So ngayon, ang pang-apat na definition natin, pastoral definition natin ay mula kay Bishop Francisco Claver, Making of a Local Church 2009 sa kanyang aklat na Making of Local Church. So si Bishop Francisco Claver ay obispo noong 1970s sa Mindanao. So kung tutusin, nung magsimula ang BEC, siya ay naroroon sa Mindanao bilang obispo na siya ay isa sa mga nagtaguyod, nagparanas, nagpalaganap ng basic ecclesial community hanggang siya ay namatay. So siya ay pumanaw na. No? Okay. So ano ang kanyang definition ng BEC? So ito ay hango sa kanyang aklat. Ito yung kanyang aklat na Making of Local Church. So kay Bishop Francisco Claver. So dito sa aklat na ito, hinango yung pagpapaliwanag tungkol sa basic ecclesial community. Okay. Okay. Ayon kay Bishop Francisco Claver, ito yung definition niya ng BEC. Ito ay meron itong 8 elemento. Okay? Sabi niya, ang BEC ay pamayanan ng mga mananampalataya, a community of believers. Pangalawa, nakaugat sa magkakalapit na mananampalataya mula sa maliit na pamayanan at the grassroots level. May regular at palagi ang pulong, regularity of meetings. Pang-apat, pamumuno ng laikong lingkod, merong lay leadership. Pang-5, sama-samang pagsamba, common worship. Pang-6, pagkilatis ng pamayanan ukol sa tawag ng panahon, meron silang common discernment. Pang-7, sama-samang pagkilos ng pamayanan batay sa ginawang pagkilatis, common action. At pang-8, bilang isang pamayanan na nasa loob ng pamayanan, as a community in a community. So ito yung definition, pastoral definition ni Bishop Francisco Claver tungkol sa BEC. Again, ito ay naisulat niya noong 2009. Pero ito ay bunga ng kanyang karanasan mula pa noong 1970 sa Mindanao hanggang siya ay pumanaw, kung di ako nagkakamali, noong 2012. Okay? So ito yung kanyang definition. Again, imagine natin. So ihambing natin ang definition na ito sa unang tingin sa ano ang definition ng pastoral definition ng BEC sa Acts of the Apostles. Gayun din naman sa Evangelio ni Shandy, sa Second Plenary Council of the Philippines noong 1991, at ngayon sa definition na ito ni Bishop Francisco Claver tungkol sa BEC. So hihimayin natin siya. Una. So una ay
Pamayanan ng mga mananampalataya, a community of believers. So sabi ni Bishop Francisco Claver, siyempre, ang basic ecclesial community ay pamayanan. Hindi yan isang tao, kundi yan ay pamayanan, kalipunan ng mga tao, at hindi lang sila kalipunan, kundi sila ay mga mananampalataya, a community of believers. Okay. So yan, mga larawan, community of believers. Okay. Ito ay larawan ng isang pangkat ng BEC ng Black Rosary doon sa Bulihan. So nakita nyo, nandiyan dyan yung mga pari na yung mga nariyaan. Okay? So pagka sinabi natin ang parokya bilang isang pamayanan, paano ba natin tinitignan ang parokya bilang isang pamayanan? Paano siya nahati? Okay? Ang parokya bilang isang malaking pamayanan, ang bumubuo rito, kung titingnan natin, una, ay ang mga aktibong laikong lingkod ng simbahan. So sino sila? Sila yung mga Legion of Mary, CWL, SPPC officers, Pasca, lay minister, choir, kabataan, adorasyon nocturna, CWL, Knights of Columbus. Yung aktibong laikong lingkod ng simbahan, sila yung mga aktibong gumaganap sa gawain sa parokya. Okay. Ang pangalawang hanay o pangkat ng pamayanan ng mga bumubuo ng pamayanan sa parokya ay ang mga maninimba, ang regular church goers. Na sila, hindi naman sila aktibong lingkod ng simbahan, wala naman silang posisyon, hindi naman sila kasapi ng isang samang pansimbahan, pero sila naman ay linggo-linggong nagsisimba o dili kaya ay araw-araw na nagsisimba. So sila ay regular church goer. Ang pangatlo na masasabi nating pangkat na mga mananampalataya na Katoliko sa isang parokya ay ang Katolikong KBL. Yung tinatawag nating nominal Catholic, na ibig sabihin na KBL, kasal, binyag at libing. Yung mga Katoliko lamang na weather o panapanahon lang. Ha? Mga Katoliko makikita mo sa simbahan kapag kasimbang gabi, pagka mahal na araw, pagka may piyesta, pagka birthday nila, okay? Pagka may kasal, binyag at libing. Okay? So sa unang tingin, yan ang bumubuo o mga bahagi o mga uri ng mga kasapi ng isang parokya. Aktibong laikong lingkod, maninimbang regular na churchgoer, Katoliko, na mga KBL. Okay. Kung susuriin natin at titignan natin ang larawan ng isang parokya, so masasabi natin yung aktibong laikong lingkod ay mas kaunti sila, kaunti lamang sila. Okay? So kung halimbawa, pagpalagay natin, kung sa isang parokya ay merong 15,000 mananampalatayang Kristiyano Katoliko o may 15,000, palagay ko sa 15,000, marami na ang 1,000 na aktibong lingkod na simbahan. Bilangin mo na lahat yung Legion of Mary, SPPC officer, lahat ng kasapi ng Knights of Columbus, ha? O baka nga mas kaunti pa. Sapagkat kumisan, bibilangin mo ang Legion of Mary ay sila ay 30. Ang Pasca ay 25. Ang CWL ay 40. Pero karamihan doon ay pare-parehong tao lang din. Nagpapalit-palit lang sila ng damit. Akala mo ang dami nila, pero yung ibang miyembro roon, isang aktibong laikong lingkod na simbahan, kasapi ng Legion of Mary, kasapi ng CWL, kasapi ng Pasca. Kaya kung tutuusin, kakaunti lang. At nakalulungkot pa, nangyayari, bagamat kakaunti, ay magkakagalit pa. Hindi pa magkasundo-sundo. Ha? So yan ang larawan. Kaunti lang yan, yung aktibong lingkod na simbahan. Kung meron kang 15,000 na mananampalataya, marami na yung 1,000. Marami na yung 500 palagay ko na aktibong lingkod ng simbahan. Ang pangalawa ay yung regular churchgoer. Okay? Marami-rami ito. Ito yung masasabi natin na lagi silang nagsisimba, linggo-linggo, pero hindi naman sila aktibo sa pamamahala o paglilingkod sa simbahan. Basta sila nagsisimba, nag-o-offer ng misa, nagdo-donate, tumutulong, ha? Pero hindi sila aktibong lingkod na simbahan.
Pero kung titingnan natin siguro sa 15,000 na mananampalataya, marami na yung 7,000 na aktibong lagi nagsisimba. Kasi makikita mo naman yan sa simbahan eh. Ilan ba ang nagsisimba sa kapilya? Ilan ba nagsisimba sa parokya? Linggo-linggo. Lahat ba yon ay talaga nagsisimba yung 15,000? At ang pangatlong hanay ay yung mga nominal Catholics o yung tinatawag nating mga Katolikong kasal, binyag libing. Palagay ko ito ang marami. No? Kung pag-uusapan natin kung merong 15,000 na mga mananampalataya na Kristiyano Katoliko sa isang parokya, palagay ko baka ito umaabot ng 8,000. No? Ito yung mga Katoliko naman, pero weather lang yung kanilang pananampalataya. Okay? So, ngayon, may tatanong natin, sa ganitong pagkakataon, kung titingnan natin ang BEC, saan ba magsisimula ang BEC? Okay, saan ba magsisimula dito ang BEC? Ang BEC ba magsisimula sa nominal Catholics? Dahil sila ay unchurched, sila ang pupuntahan ng BEC? Sila ang bubuin? O ang BEC ba ay magsisimula sa mga aktibong lingkod ng simbahan? Sa aking karanasan, ang basic ecclesial community, bagamat ito'y para sa lahat ng kasapi ng mga mananampalataya sa isang parokya, ang BEC ay kailangan ay sinisimulan sa mga aktibong lingkod, laikong lingkod ng simbahan. Kasi ang BEC ay isang uri din ng ating formation. Yung linggo-linggong pagtitipon, pagdinilay ng salita ng Diyos, pagdarasal, yan ay kanilang formation. Okay? Yung sila ay nasa loob na ng simbahan, yung pagkakaroon ng BEC, ito ay nakatutulong sa kanilang coordination and unity sa pagsasagawa ng pastoral work ng ating simbahan. At sa pamagitan din ito, kung buo ang BEC sa loob ng parokya sa mga aktibong lingkod ng simbahan, unti-unti saka ito mag-e-extend sa labas ng mga hindi aktibong lingkod ng simbahan. Kasi sabi nga ng ibang seminarista, magbubuo sila ng BEC sa mga unchurched, sa mga squatter na lugar, sa mga malalayong lugar. Sa loob ng 2 buwan, bubuuin nila. Magba-Bible sharing sila linggo-linggo. Magpapakahirap sila magbuo ng mga tao. Pagkatapos ng kanilang apostolate, tapos na rin. Bakit? Walang magpa-follow up. Bakit? Kasi wala naman dun sa loob ng parokya, sa mga aktibong lingkod ng simbahan, ang nakakaunawa ng gawain ito. So again, sasabihin natin, you cannot give what you do not have. Lalo na ang problema kung mismo ang pari na hindi natin alam ang dahilan o baka kulang sa kaalaman, kulang sa kasanayan at meron siyang ibang priorities, hindi niya sinusuportahan yung gawain ng BEC. Ako hindi ko masisisi yung ibang pari sapagkat hindi naman naituro sa kanila at wala silang karanasan, paano na nga nilang ituturo? Sasabihin mo, magtatag kayo ng BEC dyan, magbuo kayo ng BEC. Yung pobreng pare, nung siya'y seminarista, wala namang klase ng BEC. Wala namang exposure sa BEC. Ang kanyang exposure ay paggawa ng puon, pag-aayos ng bulaklak sa altar. Kaya nung siya naging pare, mas mahusay siya sa paggawa ng puon at pag-aayos ng bulaklak. Kasi yun ang kanyang naging exposure. So, wala kasing exposure at naituro tungkol sa BEC. So hindi natin masisisi yung kasi nga ay hindi naman yun ang naging formation nila. Kaya nga itong pagkakataong ito ay tinuturo ngayon sa atin, sa mga pare, para maituro din naman sa mga tao. Okay. So yan ay ang katangian ng BEC. Ngayon, pangalawa, ang BEC ayon kay Bishop Francisco Claver ay nakaugat sa mga magkakalapit na mananampalataya mula sa maliit na pamayanan at the grassroots level. Ito ay mga magkakapitbahay na nasa isang pamayanan na bahagi ng parokya na isang malaking pamayanan. Okay. So yan, halimbawa ito nakikita nyo sa picture, ito ay pangkat ng Legion of Mary sa Bulihang Dulo. So itong mga Legion of Mary na ito, makita nyo mga kababaihang ito, ito'y Legion of Mary sa isang kapilya, sa isang sitio sa Bulihan. Na ito ay Bulihang Dulo. Yan, magkakapit-bahay halos yan. Magkakalapit sila. Okay. So bakit ba sinasabing mga magkakapit-bahay at pamayanan? Kasi meron silang common experience doon sa kanilang
lugar. Ha? At madali sila magtipon-tipon sapagkat sila ay magkakalapit lamang. So yung pagtitipon-tipon nila, karaniwan ay ginagawa nila sa kapilya na malapit lang din naman sa kanilang tahanan. Okay? Okay. So ito naman ay isang pamayanan na nagtitipon-tipon sa may kalsada. Ito ay sa Tungkong Mangga. So ito ay sa gaya-gaya sa NHA. Mga relocaties ito na magkaroon ng street mass, sila ay nagkakatipon-tipon din dito sa street mass na ito. Yan. Okay? So community rin sila, magkakalapit ng bahay. Okay. So tingnan natin yung larawan ng BEC. Halimbawa, sa isang parokya, meron tayong tinatawag na mga SPPC. Okay? So yung parokya, yung mga SPPC niya, yung sa Parish Pastoral Council, yan ang kanyang mga chapels. Okay? Halimbawa, dito sa isang SPPC na ito, halimbawa dito, ito ay SPPC ng Bintog. Ito ay SPPC ng Culyanen. Ito ay SPPC ng San Jose. Ito ay SPPC ng Bulihan. Ngayon, dyan sa SPPC na yan, may mga BEC. Ayan. Mga maliliit na pamayanan. Halimbawa, ito ay BEC ng Children's Choir. Ito naman ay BEC ng Lay Minister. Ito ay BEC ng Lectors Commentator. Ito ay BEC ng isang compound doon sa Bintog Bukid. Ito ay BEC ng Legion of Mary. So, sample lang yan. Ha? So, ito yung larawan niya. Okay? So, yung mga BEC, nakaugat sa kanilang mga pamayanan. Okay? So, may mga parokya. Yan. So kaya kung makikita natin, ang parokya bilang pamayanan ng mga pamayanan. Again, sa ganitong sistema, makikita natin yung komunyo, pagkakaisa, participation, pakikilahok, at mission at pagpapahayag ng mabuting balita, yung kanilang pagmimisyon. So yan ang larawan ng isang parokya na mayroong BEC. Okay. So makikita natin isang bagay pa rito. Hindi naman lahat ng miyembro ng parokya 100% ay talagang magiging aktibong miyembro ng BEC. Talagang napaka-imposible noon. Pero sa pamagitan ng mga miyembro ito ng BEC, kung tatawagin natin sa management, ito ay nagkakaroon ng synergy. Na para bang dahil sila ay kalat-kalat at meron sila, nagkakakonekta yung kanilang gawain na nagkakaroon siya ng pangkalahatang epekto at bunga sa pamayanan. Okay, so sa mga susunod na pagpapaliwanag natin ay mas lalo nating uunawain ang gawain ito ng BEC na bagamat hindi lahat ng mga mananampalataya sa parokya ay kasapi ng BEC, ito'y merong magandang bunga sa pangkalahatan ng parokya. At ang BEC ay pangkaraniwan ay nagsisimula sa mga aktibong lingkod ng simbahan. Okay. So kaya tingnan natin ito, no? Noong 2017, tayo ay nagkaroon ng Year of the Parish, no? So tingnan niyo yung larawan nito. Bakit sinabi noong 2017? Ito yung logo ng taon ng mga parokya. So makita ninyo, Parish Communion of Communities. Okay, sapagkat ang parokya ay binubuo ng mga maliliit na pamayanan. Ang parokya ay isang malaking pamayanan na binubuo ng mga parokya. So tingnan niyo yung mga simbolismo niya. Okay? So meron siyang vertical, horizontal, communion and Trinity. Itong cross na yan. Okay, makita ninyo. Pagkatapos ay merong iba't ibang mga taong nagtitipon, communities. Pagkatapos ay merong Biblia, may kalis at tinapay, pagdiriwang ng banal na misa. At pagkatapos ay merong light of Christ, yung liwanag. Okay? So ito ay nagsasalarawan na kung paanong nagagawa ang pagtitipon ng BEC, ano ang konsepto at larawan nito. No? So yan. So forming BECs as agent of communion, participation, and mission. So again, yan na naman. Sapagkat talagang yan ang mahalaga sa BEC. Ang tinataguyod niya ay komunyo, pagkakaisa, participation, pakikilahok, at mission, pagganap sa misyon ng simbahan. Okay. Kaya
sa BEC, makikita natin na ang BEC kapag ka inunawa natin ay hindi samahang pansimbahan ayon sa paliwanag na ito kung titignan natin. Ano? So paano ba yan? So mula sa archdiocese, diocese, vicariate, parokya, sub-parish, basic ecclesial community, pamilya, at individual Catholic faithful. So, diyan bumababa yung gawaing pastoral ng simbahan. Na makikita natin karaniwan kapag ang parokya ay walang BEC, ang gawain sa parokya nananatili lang sa parokya o nananatili sa parish pastoral council sa chapel. Hindi siya nakabubuo, hindi siya nakabababa doon sa mga small communities. Kaya sa pamagitan ng basic ecclesial community, mga cell group, mga cell group na yan, membro niyan ay mga membro din ng pamilya. Sa bawat membro ng pamilya ay merong individual Catholic faithful. Ibig sabihin, sa pamagitan ng BEC, ang gawain sa parokya ay bumababa, ang gawain ng simbahan bumababa sa pinaka-individual na kasapi ng simbahan. Okay, so yun yung pinakikita noon. Okay? Kaya dito makikita natin ang BEC ay hindi panibagong samahan o kilusang pansimbahan. Ito ay lulan at daluyan ng buhay at pagkilos ng simbahan. Okay? So tandaan natin ang BEC ay hindi samang pansimbahan. Batay sa paliwanag na ito, makikita natin batay sa paliwanag ni Bishop Francisco Claver, ang BEC ay hindi samang pansimbahan at yan din naman ay babanggit sa PCP2 na ito ay lulan at daluyan ng buhay at gawain ng simbahan. So tingnan natin to. Okay, di ba? Bumababa yung gawain mula sa Archdiocese of Manila, Archdiocese, pababa sa isang individual na mananampalataya. Okay? So nagiging involved talaga sa pamagitan ng BEC ang bawat mga mananampalataya. Okay. So kaya kung titingnan natin, okay? Sa parokya, meron tayong BEC sa parokya. Sa sub-parish, ito ay pangkat ng mga BEC. Pagka pangkat ng mga BEC, ang tawag natin dito ay bukluran. Okay. So ang term na ginamit ay bukluran. Pagkatapos, ang bawat cell group ay tinatawag na buklod. So kaya ilarawan na yan, ang parokya ay community of communities. Isang malaking pamayanan na binubuo ng mga maliliit na pamayanan. Okay. Pangatlo, ang BEC ay meron siyang palagian at regular na pagtitipon. So regularities of meetings. No? So ano ba yung tinabanggit ditong regularities of meeting? Ayan. So larawan kasi ng BEC, meron silang linggo-linggong pagtitipon. Nasa isang lugar, may mga partikular na miyembro, mag-uusap-usap sila itong araw, itong oras na tayo isang oras ay magninilay ng salita ng Diyos. Katulad ng nakikita nyo rito sa larawan. Ito ay si Father Brian. Okay? Ito yata ay si Christian. Ito ay si Maymay na community organizer na ngayon ay isa ng madre ng RCM. So yan ang larawan ng BEC. Linggo-linggo yung ginagawa. Okay? Okay? So regularities of meeting. Ayan. So ito rin ay BEC. Okay? Nagtitipon. Ang tawag natin dito ay pulong panalangin. Okay? Okay. So ngayon, nais ko lang ipakita sa inyo ang sa pamagitan ng regularity of meetings, sinasabi ni Bishop Francisco Claver na napakahalaga ang regular na pagtitipon ng mga BEC bukod pa sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang tinutukoy dito ay yung pulong panalangin ng BEC. Okay? Sapagkat yung pagsisimba naman talaga magsisimba, lalo na kung aktibong mananampalataya. Pero mahalaga ang mga kasapi ng BEC sa isang pamayanan ay sila ay nagkakaroon ng kanilang pulong panalangin. Naririto ang hirap, ang challenge ng BEC. Kasi ituturo mo sa mga kasapi ng BEC na kailangan linggo-linggo sila ay nag-meeting ng isang oras, nagninilay ng salita ng Diyos. Dumating sa aking karanasan para itaguyod ang BEC, halimbawa sa mga lector commentator, sa sakristan, lay minister, mga lingkod ng simbahan, samang pansimbahan,
na bahagi ng kanilang pagiging kasapi ng lingkod ng simbahan, kailangan sila ay linggo-linggong dumadalo sa pulong ng BEC kung saan sila nakasapi. Halimbawa, may pangkat ng BEC sa isang kapilya ng Bintog na pangkat ng mga lectors and commentator. May pangkat ng mga sakristan, may pangkat ng mga children's choir. Para mapanatili yung kanilang pagiging kasapi ng samahang ito, kailangan sila ay dumadalo ng lingguhang pulong ng BEC. So ito ay lingguhang pagpupulong. Kapag sila ay hindi dumadalo ng pulong, sila ay padadala ng sulat at paalalahanan, aanyayahan muli para sumapi para dumalo ng pulong. So ito ay medyo matindi. Na isa sa mga requirements para ikaw ay makapaglingkod bilang lingkod ng simbahan, isa sa mga requirements nito ay ang pagiging kasapi ng BEC, at ang pagiging kasapi ng BEC ay pagdalo ng pulong panalangin linggo-linggo sa loob ng 1 oras. So medyo drastic ito. Pero kung hindi mo ito gagawin, paano mo sila mahihikayat sa pagdalo ng BEC? Anyway, itong pagsapi nila sa pagiging lingkod ng simbahan ay hindi naman sila pinilit. So bahagi ng pagsapi nila ay ang pagsunod nila sa patakaran na ipinasagawa ng isang parokya para sa lalong ikabubuti ng kanilang paglilingkod. Okay. So yun lang naman sa mga kasapi ng samang pansimbahan, mga leader sa simbahan, kailangan linggo-linggo dumadalo ng 1 oras ng pulong ng BEC. Okay. Bakit ba natin kailangan gawin ito? Bakit kailangan ang BEC ay merong pulong panalangin linggo-linggo? Kasi isipin ninyo, kapag nawala na ang pulong panalangin ng BEC, hindi na siya nagmumukhang BEC. Nawawala na rin ang daan, yung daan ng patuloy na komunyo, participative, yung kanilang missionary. Okay. So papaliwanag natin yan. Okay. Una, kahalagahan ng lingguhang pagpupulong ng BEC. Una, mayroong takdang araw, oras, lugar para sa lingguhang pulong ng BEC. Regularity. Halimbawa, ang BEC na pangkat ng lectors commentator ng Bintog, ang kanilang pulong tuwing araw ng Sabado, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi, at ito ay ginaganap sa paglipat-lipat ng mga bahay na mga kasapi nito, o kaya naman ay ginaganap sa kapilya. Okay? Hindi nararapat na tanggalin ang pulong panalangin. Ito ay hindi kinakancel kundi reschedule lamang. Hindi po pwedeng kakancelin mo yung pulong ng BEC. Sasabihin, ay walang makadadalo, cancel na lang natin. Hindi. Sa loob ng 1 linggo, kung hindi sila pumwede ng Sabado ng hapon, i-reschedule halimbawa ng Lunes ng umaga o Lunes ng hapon na anumang araw na magaganap nila yung pulong nila para sa BEC sa bawat linggo. Okay. So yun ay kasi sinasabi natin, may mga parokya na sasabihin nila, ay meron kaming BEC. 90 ang pangkat namin ng BEC. 90, ang dami. Pero itatanong mo, nasaan yung 90 na yon? Basta grupo-grupo lang namin. O ano ginagawa nila? Wala, basta nakagrupo lang. Nagbi-BEC meeting ba sila? Wala. So pagka gano'n, parang wala na rin BEC. Sapagkat ang BEC ay nagiging BEC pangunahin dahil sa pagsasagawa ng lingguhang pagpupulong. Okay? Sunod. Kinakailangan ng mga kasapi nito ay dumadalo ng pulong panalangin. Ang facilitator, community organizer ay mayroong tungkulin na hikayatin, panatiliin ang pagdalo sa pulong panalangin ng mga kasapi. So kinakailangan talagang hikayati. Kung kinakailangan ay magtakda ng panuntunan at ng batas sa parokya para maitaguyod ito. At kuminsan ito rin ang nagiging problema. Na mapapansin natin, kuminsan ang BEC ay parang isinama lang. Ang BEC parang idinagdag lang. Pagka ganon, hindi nga talaga maitataguyod ang BEC. Kailangan ang BEC ay nasa gitna ng pastoral na gawain ng parokya. Sapagat ito naman ang dineklara ng PCP2 na ang hangarin ay ang pagtataguyod ng BEC.
So kaya nga yan ay kasama sa pastoral priorities ng simbahan na ipinahayag ng CBCP noong year 2000 at hanggang ngayon doon sa ating tinatawag nating yung pagdiriwang natin ng 2021 ng 500 years ng ating Kristyanismo. Okay? Sunod. Pangatlo. Ang pulong panalangin ng BEC ay kaugnay ng pagdiriwang ng banal na misa. Ang salita ng Diyos na siyang ipinapayag sa banal na misa ay pinagninilayan at isasabuhay ng mga kasapi ng buklod ng BEC sa kanilang partikular na pamayanan na kanilang kinapapalooban. So makita natin yung pulong panalangin kaugnay ng pagdiriwang ng banal na misa. Karaniwan ang ginagawa, ang pinagninilayan ng BEC ay yung ginanap ng misa nung nakaraang linggo. Para bang larawan ng handaan, yung gospel at homilya ng pare nung nakaraang linggo, yan naman ang pag-uusapan ng mga pulong ng BEC. Okay? So bali ang pinagninilayan hindi before kundi after. Para bang tungkol sa handaan, inihain na saka mo pinagsaluhan. Kasi yung before, ang nangyayari doon, para bang hindi pa nga hinahain yung handa, kinakain nyo na. So mas maganda yung inihain na, saka nyo pinagsasaluhan yung pagninilay ng salita ng Diyos. Kaya ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng banal na misa. Pang-apat, kinakailangan ng masusing paggabay at pagsubaybay ng pulong panalangin. Sa pamagitan nito, ang mga gawain sa parokya ay ibinabalita, ipinag-aanyaya at pinatutupad ng mga buklod ng BEC. Sa ibig sabihin nito, sa lingguhang pagpupulong ng BEC, may community organizer, may facilitator, bahagi ng pagpupulong nila, linggo-linggo, ibinabalita na rin ano ba nangyayari sa parokya, ano ba ang mga programa sa parokya, ano ba ang ating gampanin, ano ba ang ating maitutulong. So, kaya yan ay meron siyang coordinated na action, coordinated na pagkilos mula sa parokya. Okay. Sunod. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, komunyo, ang pakikisangkot sa gawain ng parokya, participative, pagganap sa misyon ng simbahan, missionary, ay napapaunlad sa patuloy na pagsasagawa ng pulong ng panalangin ng BEC. So sa aking karanasan at sa aking mga pag-aaral at mga nabasa at mga nadaluhang mga assembleya para sa BEC, nakita ko talaga na ang pinakamahalaga sa BEC, na gawain ng BEC, ay pagpapanatili ng pulong panalangin. Which is yung pulong panalangin, yan ang pinakamahirap sa lahat na i-maintain sa BEC. Sapagkat sa karanasan ng mga BEC, magsisimula sila ng 12, habang tumatagal, hindi na dumadalo ng pulong, nagiging 8 na lang, nagiging 6, nagiging 3, hanggang 1 na lang ang natira. So namamatay siya, hindi siya ganun kadali kasi lingguhan siya. Pero kung tutusin natin at pagninilayan natin, sa pulong panalangin lamang, konkretong napagyayabong at naisasabuhay yung komunyo, participative at missionary. Na sa ibang mga pag-iisip ng BEC, yan ang tinatanggal na ang BEC Bible sharing lang naman. Ay puro Bible na lang, wala namang livelihood, wala namang kita, wala namang ganito. Pero hindi natin po pwedeng baliwalain yun. Kasi kung pagninilayan natin, uusipin natin, ang buhay talaga ng BEC nasa pulong panalangin. Okay? Sunod. Sunod, pang-anim, ang lahat ng gawain ng BEC, ang buklod sa pagdiriwang ng banal na misa ay ang pinakamahalagang pagsasagawa ng lingguhang pulong panalangin. Okay. Sinasabi lamang dito, ang buhay at pag-iral pag-unlod ng buklod ng BEC ay maitataguyod sa pamagitan ng pulong panalangin ng BEC. Ibig sabihin talaga, makikita natin mahalaga talaga yung BEC sa buhay, yung mahalaga yung pulong panalangin sa buhay ng BEC bukod sa banal na misa. Mahalaga yung banal na misa sa pagsasabuhay ng pananampalataya sa parokya. Lahat naman yan ay ginagawa ng iba. Ginagawa yan ng Knights of Columbus, Legion of Mary, Pascha. Pero kapag sinabi mong BEC, ang kakaiba sa BEC ay ang kanilang pulong panalangin linggo-linggo. Okay? So kaya yung pulong panalangin na ito ay napakahalaga. Okay.
So yan, kahit mga bata, yan, meron silang punong panalangin. So sunod ay pamumuno ng laikong lingkod. So ito ay kahalagahan ng lay leaders. So lagi naman pinakikita sa atin yan sa mga unang discussion natin ng larawan ng BEC ay yung mahalaga yung lay leaders. Yan. Okay, mga lay leaders. So mahalaga rito sa mga facilitator yung kanilang commitment, yung tinatawag nating pagtatalaga ng sarili dahil hindi ito madaling gawain. Pangalawa, yung konsepto ng evangelizer, na ibig sabihin ay itong facilitator na aralan, na hubog, para siya ay maging tagapaghubog rin. Kailangan ng tiyaga at ng sakripisyo. Kailangan ay panalangin at pananampalataya na ito ay misyon na ibinibigay ng Panginoon. Okay. Sa pagtataguyod ng BEC, kinakailangan ng pagkakaroon ng community organizer na mayroong sapat na kasanayan at kaalaman sa pagtataguyod ng buklod ng BEC. Ito ay kinakailangan suportahan ng parokya maging sa pinansyal na aspeto sa pagbibigay ng transportation allowance, honorarium, salary, katulad ng isang professional catechist. Ako sa aking karanasan, halimbawa sa Holy Angels, meron siyang 102 na buklod ng BEC na linggo-linggo ay nagpupulong. Merong iba't ibang pangkat sa iba't ibang mga lugar. Kailangan talaga ang community organizer. Doon sa 102, meron akong 8 community organizer na lahat ng mga pulong ng BEC 102 ay dinadaluhan nila ang isang community organizer. Merong 15 dinadalaw, yung isa'y 8, yung isa'y 20, yung isa'y 12, para tiyakin ang pagsasagawa ng pulong panalangin at pagsasagawa ng gawain ng BEC. So itong mga taong ito, binibigyan ko ng allowance. Kasi pamasahin nila, konting salary. Parang nag-i-invest ka rin ng pera ng parokya, hindi lang sa pagbubuo ng building, kundi pagbubuo ng pamayanan. Kasi talagang challenging itong pagsasagawa ng BEC. Pero kung meron sapat na paghubog, sapat na resources, sapat na pagpaplano, ito ay magagawa. Okay? Ngayon, panlima na katangian ng BEC ayon kay Bishop Francisco Claver ay ang sama-samang pagsamba o common worship. So pagka sinabi natin common worship, yan ay larawan ng meeting ng BEC, pulong panalangin. So makikita nyo, nandiyan dyan si Father R.A. ba to? Okay. So nandiyan dyan siya. Sunod, ito larawan ulit ng pulong panalangin. May Bible, may cross, may kandila. May hawak na libro. Yan yung libro na aking ginagawa para meron silang gabay sa pagdarasal. So pagka sa gawaing pagsamba ng BEC ay naroroon ang banal na misa, iba pang sakramento, pulong panalangin, yung linggo-linggo pagpupulong, at ibang gawaing pagsamba ng Black Rosary at ng mga fellowship. Okay, so gawaing pagsamba. Ngayon, pang-anim na katangian ng BEC ayon kay Bishop Francisco Claver ay sama-samang pagkilatis ng pamayanan ukol sa tawag ng panahon. So, ayan. So pagka sila ay nag-BEC, hindi lamang pinag-uusapan yung tungkol sa pananampalataya, personal na karanasan, turo ng simbahan, kundi pinag-uusapan din naman ano ba yung sitwasyon ng ating parokya kung saan tayo tinatawagan para tumbon. Okay? Okay. So kinikilatis. So kaya mula sa espiritual at personal na pagnininay ng salita ng Diyos, ano ang naranasan ko, anong tinuturo sa akin ng Panginoon, ito ay mapupunta sa simbahan. Anong panawagan sa atin ng simbahan? Ano ang hamon sa ating lipunan? Ano ang dapat nating gawin? Kaya papasok yung pananagutang panlipunan para sa pamayanan. So makikita natin yung BEC, hindi lang nakapokus sa espiritual, kundi nagbubukas ng pananagutan ng mga mananampalataya para sa lipunan. Okay. So yan, pagkilatis, ano ba ang mga nangyayari sa ating paligid? Okay? So bunga ng pagkilatis ay meron itong sama-samang pagkilos ng pamayanan na bunga ng ginawang pagkilatis o tinatawag nating community on its discernment. Okay. So merong discernment. Ano ba ang panawagan sa atin? Ano ba ang dapat nating gawin? Ngayon, kung mapag-uusapan ng BEC, anong dapat nating gawin? Meron silang tugong pagkilos. Bunga ng pagkilatis na ginawa. Halimbawa, okay?
So halimbawa, napag-usapan nila sa kanilang pulong ng BEC, yung isang kasapi nila na dating aktibo ay may sakit. Ano gagawin natin? O sige, sama-sama tayo, dalawin natin siya, i-pray over natin siya. Again, hindi yan inutos ng pare, kundi yan ay bunga ng kanilang tugong pagkilos ng pagninilay nila ng BEC, sama-samang panalangin at sama-sama nilang paggawa. Okay, nangailangan sila ng pangkabuhayan. So naisip nilang pangkabuhayan ay ang paggawa ng basahan. So mga miyembro rin niya ng BEC. Ito naman ay mga pangkat na mga mananampalataya na ang mga bata, tuturuan natin ang pananampalataya, tuturuan natin silang magdasal, bibigyan muna natin sila ng pagkain, mag-aambag-ambag tayo ng pera, magluluto tayo ng lugaw, bibili tayo ng pandesal. Pagka tayo may pagkain at pandesal, lalapit ng mga bata. Pagkatapos pakainin ng mga bata, turuan ng katisismo. So yan ay tugong pagkilos. So ito naman ay ginagawa sa parokya. So tugong pagkilos ng parokya ay paggawa ng sabon, panghugas ng pinggan. So yung mga seminarista yan. So ito naman yung mga miyembro na samang pansimbahan na nagtitinda ng sabon. Okay, so yun yung tinatawag nating sama-samang paggawa, bunga ng pagkilatis na ginawa sa kalalagayan ng pamayanan ng lipunan. So ito naman ang pangwalo, bilang isang pamayanan na nasa loob ng pamayanan as a community in a community. Okay, so sinasabi lamang dito ni Bishop Francisco Claver, yung maliit na pamayanang iyan ay isang pamayanan pero nasa loob ng pamayanan, na malaking pamayanan ang parokya. Okay, so kung makikita natin sa apat na ito ay makita natin yung pastoral definition ng BEC, Acts of the Apostle, Evangelii Nuntiandi, ano ang mga pagkakatulad nila. Sunod naman ay ang Second Plenary Council of the Philippines at ito pong kay Bishop Francisco Claver. Yung pagpapaliwanag ko kay Bishop Francisco Claver ay sinasubstantiate ko na siya ng karanasan kung ano yung kanyang tinutukoy doon sa kanyang aklat. Okay. So, ayan. So, larawan nito ng pagtitipon ng BEC. Nagkaroon ng street mass. So, ito yung pagpupulong din ng BEC. Ayan, street mass. So, yan. Mga larawan ng BEC. So, sa kabataan, sa mga lingkod ng simbahan. So, yan. Nagbubuklod sila ng BEC. Ngayon, sa huling bahagi na lamang, ito ay konti na lamang. Sa huling bahagi ay ikumpara lang natin sa Diocese of Malolos. So tingnan natin ano ang definition ng Diocese of Malolos tungkol sa basic ecclesial community mula sa kanilang Second Synod of Malolos noong 2013. Okay. Ano ba ang BEC para sa Diocese of Malolos? Okay. Anong description niya? So again, imagine natin So meron siyang 5 description. Sabi niya, the BEC shall have the following elements. Magkakapit-bahay, belonging to the same neighborhood. So katulad niyan, magkakapit-bahay, nasa grassroots. Okay? Binubuhay ng salita ng Diyos. So nandoon yung salita ng Diyos, pagninilay ng salita ng Diyos. So katulad din ng mga binanggit nyo sa una. Pangatlo, nagdiriwang ng sakramento lalo tigit ng Eucharistia. Okay? So may pagdiriwang ng Eucharistia, pangunahin yung banal na misa. Pang-apat, nakaugat at nakaugnay sa malaking simbahan. So larawan ng ang BEC ay bahagi ng isang malaking pamayanan ng parokya, being rooted in and connected with the parish. Panglima, may angkop na pagkilos o tugong pagkilos, being geared toward coordinated action. Okay. So, yan yung kanyang 5 katangian. Okay? So, hindi ko na siya ganong ipapaliwanag kasi wala naman siyang ganong paliwanag doon sa Synod of Malolos. Pero makikita nyo, yan yung 5. Magkakapit-bahay, binubuhay ng salita ng Diyos, nagdiriwang ng sakramento, nakaugat sa malaking simbahan, may angkop na pagkilos. Okay. So tingnan natin, itong declaration na ito ng Synod of Malolos noong 2013, kung ito ba ay sakto o ito ba'y kumpleto kung ikukumpara natin mula doon sa pinag-uusapan nating BEC, sa Acts of the Apostles, sa Evangelii Nuntiandi, sa Second Plenary Council of the Philippines, at sa sinabi ni Bishop Francisco Claver. Siya ba ay kumpleto? Siya ba ay sakto?
siya ba ay kulang? Meron bang nawawalang elemento? Kasi sa akin, kung titingnan natin, kapag kulang ang paliwanag, kulang ang pagkakaunawa, mahihirapan ka sa implementasyon kasi kulang eh. Okay? So, kaya ito na lang panghuli, tingnan nyo ito. So, kung ikukumpara natin, so lalakyan natin to. Okay? So, yung small community bilang larawan ng BEC sa Acts of the Apostles ay meron siya. Okay? So, makikita natin siya, nandiyan. Okay, so makikita natin dito na sa comparison na ito, sa comparison na ito, ang nawawala sa Diocese of Malolos ay yung regularity of meetings. So binigyang emphasis lamang yung pagdiriwang ng banal na misa sakramento, pero kapag titingnan natin yung regularity of meetings, yung pagtitipon nila para sa salita ng Diyos ay hindi lubusang nabanggit. Pangalawa rin na hindi nabanggit doon ay yung kahalagahan ng lay leaders na siyang magtataguyod ng gawain ng BEC. So kapag sinumatotal natin at pinag-aralan natin yung Second Synod of Malolos, kasama na yung implementing rules and regulation nito, ay may mga bagay na hindi sapat ang pagbibigay ng importansya. Kaya kapag pina-implement mo na, pinatupad mo na, mahihirapan ka o mawawalan ka ng sapat na lakas o sapat na pagkilos sapagkat hindi yon ang nasa definition o nasa pastoral definition ng BEC. Okay? So, yan yung sinasabi sa atin na makikita natin dito. Okay? So, yan. Okay, so pagdating dito sa leader, not expressed but indirectly implemented. So, binabanggit nasa IRR pero hindi naman siya lubusan na naroon. So anyway, so sa pamamagitan nito ay tayo ay nagkaroon ng pastoral definition natin ng BEC. So mula dito ay sana sa pamamagitan nito ay nakita natin yung konkretong larawan ng BEC mula sa ating pag-aaral. So anong ginawa natin? Mula sa ecclesiological foundation, more on theory, more on theological concept. Dito naman, pagdating sa pastoral definition, may theory pa rin, pero at least nakikita natin yung konkretong larawan ng BEC, paano ito inuunawa, paano ito pinapaliwanag, paano ito ipinalalaganap. So sana sa pamagitan din ng discussion ito, ay lalong mabuksan ng isip natin, ito pala yung BEC. Okay? Pero sa akin, sasabihin ko na sa inyo, ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng BEC para magawa yung komunyo, participation at mission, pagsasagawa ng lingguhang pulong panalangin. At yan din ang pinaka-challenging at pinakamahirap sa gawain ng BEC. Pero, sabi ko nga, kung kahit mahirap, pero kapag ito'y ating naisagawa, makikita naman natin ang magandang bunga nito sa parokya. Na makikita natin na talaga yung sinabi ng PCP2 ay talagang totoo na ito yung layunin namin na simbahan ay nagkakaisa, nakikibahagi, humahayo, simbahan ng mga pari, propeta at haring lingkod, simbahang nagpaparibago, simbahan ng mga dukha na nakikita ngayon sa BEC. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa susunod naman, ang ating pag-uusapan ay ang historical development ng BEC mula sa ating church history. Okay po? Andiyan pa ba kayo? Thank you po, Father. Pasensya na. So kakat ko na lang. Pasensya na at medyo napahaba tayo. So yung klase natin bukas na lang. So bukas tayo ng 2 to 4 ulit. Tama ba? Opo. Okay. So, Opo, Father. Opo, okay. Father. Meron po bukas. Okay. So salamat. So bukas na lang ulit ako magtatanong at alam ko may mga schedule pa kayo alas 4 na. Okay? So salamat muli sa inyong pakikinig. Meron bang comment sa akin? Meron ba kayo sasabihin?
Father, tanong lang po namin kung ano oras po tayo bukas po. Bali bukas ay 2 to 4. Okay po. Sige po. Kanina ba, ano ba akala nyo kanina po? Kanina, 1 to 4? Opo. 1 to 4? Hindi kasi Sorry. po hindi, ano po ang sabi niyo po kasi magte-text na lang daw po kayo. Okay. So, nawala sa isip ko. So bukas ay, sorry one pala kayo naghintay. So, 2 to 4 tayo bukas, ha? May kasal kasi ako eh. No, Okay sorry. po. Father, bukas din po, may mga babakunahan po sa amin. Bali mo, wala po sila nung oras po natin. Okay. Apat po sila. 4 sila. Okay, Opo. sige. So, ano na lang. So, anyway, naka-record naman to eh. No? Okay po. Okay. Okay po. Thank Sige. you po. Okay, salamat. Salamat Thank you po, po. Father. Okay, stop the recording na ako. Okay. Stop na po ni Lord. Hello. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para na sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Amen. Thank you. Salamat. Salamat po, Father. Ingat po kayo. Thank you po, Father.